Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition, at ngayong araw po ay June 9, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay invisibility. Bakit mahalaga ang invisible presence ng Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 Timothy chapter 1 verse 17, and yung concept po natin na invisibility is, sabi po dito na the doctrine of God's invisibility teaches that God's full access, His complete spiritual being, can never be fully seen or comprehended by human eyes. Through invisible, God gracious reveals Himself through visible created things like nature, His Word, and ultimate through Jesus Christ. This means that while we cannot see God directly, we can know Him truly and personally. Through His words and His presence in our lives, God's invisibility reminds us of His holiness, majesty, and mystery, inviting us to trust Him by faith beyond what our eyes can see. And yung scripture po natin na 1 Timothy chapter 1 verse 17, sabi po dito, to the King of the ages, immortal, invisible, that the only God be honor and glory forever and ever. Amen. And yung sa Tagalog po, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. And yung teaching number 1 po natin is, God is invisible but presence. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin nakikita, pero talagang present, lagi siyang nakakasama sa atin, sa lahat ng buhay natin, lagi natin kasama sa ating araw-araw na buhay. And teaching number 2, God reveals Himself in Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na i-reveal po natin yung sarili natin sa ating Panginoong Diyos, na yung ating God po, ni-reveal po sa Kanya, ni-reveal po ng ating Panginoong Diyos. Nagpakita talaga siya kay Christ nga po. And teaching number 3, God blesses those who believe. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat na, sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos is binibless niya talaga yung mga believers na talagang naniniwala at tinataas siya. And application number 1, put your faith in God and not in feeling. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na hindi lang po dapat feelings yung nilalaan natin sa ating Panginoong Diyos. Dapat po iput natin sa sarili natin yung faith natin sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, know Christ in order to know God. Sabi po dito na dapat na kilalanan natin ang ating Panginoon Jesucristo, na in order na dapat kilala rin natin or alam din natin yung kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, experience God's favor and blessings. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na hindi natin makikita, but mararamdaman natin na onti-onti tayong binibigyan, pinapa-experience sa atin ng ating Panginoong Diyos yung blessings na binibigay niya sa atin araw-araw na pamumuhay natin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.